Matagal na itong nangyayari sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Itong problemang ito ng mga Katoliko, garapalan na. Kaya nga hindi na nakapagtataka na paunti ng paunti ang mga nagsisimba sa kanila. Kung hindi man lumilipat ng ibang relihiyon, marami dyan bihira nang magsimba. Yung marami dyan, pupunta na lang sa simbahan pag birthday na lang nila. Sabihin niyong sinungaling ako. O kaya nawawalan ng pananampalataya ang marami at nagiging atheist na lang dahil sa mga kagagawan mismo ng mga pari nila. Malaki talaga ang epekto sa pananampalataya ng mga Katoliko itong mga kasong pangahalay ng mga pari sa buong mundo. Kawawa yung mga paring vlogger na tagapagtanggol ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na mga kabaro nila mismo ang sumisira sa kanila. Wala tayong magagawa dyan. Natigang mahina ang katawang laman. Sa isip nila siguro nung ginagawa nila yun, bahala na dyan, tira. Kahit na mahuli at magsumbong itong biktima ko, basta makaraos. Kailangan ko nang mailabas itong sago-sago na matagal ko nang hindi na ilalabas. Hindi na sapat ang maglolo. Bahala na dyan. Kasalanan nyo to. Bakit kasi kayo gumawa ng doktrina na bawal mag-asawa? Ayun, yan ang resulta. Naimbag nga daw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, meron na namang sumambulat na bagong iskandalo ng mga pangahalay ang mga paring Pilipino. Ulitin natin, mga paring Pilipinong Katoliko. Wow! Tigang na ba mga father? Hindi na ba sapat ang maglolo? Panigurado, sago-sago na yan no? Kaya hindi na napigilan. Ang tindi nyo, nakakahiya ito Isipin mo, mga nagpapakilalang mga banal, nakatayo sa kapulungan na naghahatid di umano ng mga salita ng. Huwag na nating banggitin ang pangalan ng nasa taas. Madadamay pa sa mga kamanyakan na mga ito. Grabe, ano na nangyayari sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Nangyayari na ang nakasulat sa banal na kasulatan. Naguhuna ang dakilang Babilonya. Pabagsak na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ayoko pumalakpak. Kayo na lang. Masakit ito sa mga nagtatanggol sa mga Katoliko, lalo na yung mga vlogger na pare. Sige, kayo na lang ang pumalakpak. Magpalakpakan kayo. Hindi ako kasama sa mga pumalakpak Kadiri kayo. Pangahalay talaga ang kaso ng mga banal na paring ito. Hindi nga. Baka fake news ito sangkay dyan. Madamay pa ako. Kulong tayong dalawa pag nagkataon. Hindi. Si Sangkay dyan tong bibigyan natin ng komentaryo Hindi ito fake news, Fedler. Pag ako napasubod dito, Sangkay, ayusin mo. Kulong tayong dalawa. Mga kabagis, sure tong balitang ito. Nag-double check ako sa mga mainstream media. Kalat na itong iskandalo na namang ito ng mga paring nakasuot tupa. Pero sa loob, mga asong maninila. Walang kadala-dala. Pero hindi na nakakagulat itong balita na ito. Hindi na to bago na marami talagang naglalabasang mga hinalay ng mga paring banal na mga Katoliko. Sobrang dami ng kaso sa buong mundo ang ginawang pangahalay ng mga pare. Ano ang ibang salita ng pangahalay? Diba? Pangmamolestya. Ang gumagawa nito ay kapatid ng rapist. Naspak ka, Mang Kanor. Meron ng mas malala sa'yo. Meron ng mas manyakol pa sa'yo. Kaya kayo namumura ni Digong Mga manyakis kayo. Asakay, mga dugyot. Ew! Nai-imagine ko kayo na nagpapalabas ng sago-sago. Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo,
kritisismo at reaksyon ay ang video ni Sangkay Janjan patungkol sa bagong lumabas na balita na may bagong 82 kaso ng pangahalay na kinasasangkutan ng mga paring Pilipino. Santong kabayo, banal na aso, mas manyakol pa kayo kay Mang Kanor. Natatawa ako, lang ya, napapakanta ako sa vlog na to. Palakpakan! Bago po tayo magpatuloy, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang bidyong ito. At wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho itong content na ito para mas marami pang viewers ang maabot ng bidyong ito. So ito mga sangkay, meron pong lumabas na balita ngayon tungkol po dito sa mga pari ng Katoliko na mayroon pong matinding impormasyon na kumakalat ngayon mga sangkay. Isa pong, pag-usapan po natin ito. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we're back guys sa ating YouTube channel. Sa ating vlog ngayon, at ayun nga po, pag-uusapan po natin itong medyo kontrobersyal na issue ng mga pari ngayon, mga sangkay. Lumabas po kasi ang isang balita tungkol po sa kanila. Ngayon, ito kasi ang balita. Medyo nakakatawa na nakakainis. Bakit ganito? Ayon po kasi dito sa report, tinatayang nasa 82 daw po na pari sa Pilipinas. May record umano ng panghahalay. Ayan po, oh. Bakit naman ganon? Ano yun, mga tigang? Hindi makapagtiis. Dapat, kung ganito na lang, hindi na nagpapari, di ba? Huwag na kayo magpari. Mag-ano na lang kayo. Mang-chicks na lang kayo ng mang-chicks dyan. Hindi yung tipong, pari nga kayo, tapos, hindi lahat, hindi lahat. Kasi marami namang pari sa Pilipinas. Pero may 82 daw po kasi. Ayon dito sa report. Ano to? Ang nag-post po nito ay Manila Bulletin. Isa po ata to sa mga, pinaka-website. Dito po lumalabas yung mga report. Tinatayang nasa 82 na mga priests sa Pilipinas. May record umano ng panghahalay. Tahasang inilathala ng watchdog na bishopaccountability.org. Oh, ano to? Galing din ba to sa kanila? Ang umano'y 82 na mga pari sa Pilipinas na may mga, pang-aabuso. Ayan po, mga sangkay, oh. Naku po. Mga pa to? Mga minor pa, oh. Ang bishopaccountability.org ay isang grupong nagtatala at nagmumonitor ng lahat ng kaso ng pang-aabuso ng mga pari sa iba't ibang panig ng mundo. So, sa buong mundo kaya, ilan? Pero hindi po ito nakakatuwa. Sa totoo lang. Diba? Kahit pastor man yan o sino ministro, dapat hindi po ito ginagawa. Lalong-lalo na't kayo ay nagdadala ng salita ng Diyos. Diba? Dapat kayo nga yung huwaran. Kayo nga yung nagsasabi kung ano yung tama. Hindi yung... Tapos ang papalusot lang... Ano yung palusot nila dito? Yung palusot ng yung sinasabing na demonyo yung kamay ko, gumalaw. Ganun ba yun? Pambihira mga sangkay. Ito sa Pilipinas lang to, ha? Ulitin ko, hindi na ito bago na problema ng simbahang Katolika. Sa isang pag-aaral noong 1950s, ayon sa The New York Times, na nasa 17,000 na mga minor de edad ang minolestya ng mga 6,000 na mga pare. Grabe. Tapos ako pa talaga ang sasabihin bulag nitong mga kasapi sa kulto ng mga rapist. Naka-eyeglass lang ako, pero hindi ako bulag na marami ng minor de edad sa buong mundo ang minolestya ng mga pare. Tanong nyo pa kay Digong eh. Krisis.
At trahedya na nga itong description ng mga dokumentaryo ng mga mainstream media sa nangyayaring ito sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na pilit na tinatago di umano ng mga obispo. At walang magawa ang Iglesia Katolika na magbayad ng million of dollars sa mga biktima ng mga paring manyakol. Kung dinaan nyo na lang sana sa lulo, di wala sana kayong problema ngayon. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, mga kabagis, kayo na mismo ang mag-search sa YouTube. Marami din. Hindi lang marami. Baha. Alam ko naman na bulag kayo Ayaw niyong tanggapin na ang katotohanan na pinamumunuan kayo ng mga paring manyakol. Ito ba yung magdadala sa inyo sa kaligtasan? Pag sinabi kong hindi kayo maliligtas dyan sa katolisismo, may makapal kayang mukha na kokontra sa akin. Sentido komon. Hindi ka dadalhin ng mga taong ito sa kaligtasan. Sa sarap na tila langit, oo, kaya kang dalhin. Batay sa database na inilathala ng naturang grupo, hindi lamang limitado sa mga paring nakadestino sa Pilipinas ang nasabing 82 na pari na may kaugnayan sa mga pangahalay sa mga, ako po, mga ano pa to, kabataan, no? Ang ilan umano sa mga ito ay mga Pilipinong paring nakabase rin sa United States. At ilang mga pari naman mula sa US, Ireland, at Australia na nasa Pilipinas. Bakit sugad, mga sangkay? Ano ang nangyayari sa ating mundo? Bakit ganito? Ito binabasa lamang po natin ang balita mula po ito sa Manila Bulletin. Sad pa ng grupo, mas mapapadali umano ang pagtukoy sa mga paring nangaabuso kung makikipagtulungan umano ang mga dioceses at mismong sistema ng hustisya ng bansa sa pagtukoy sa mga ganitong kaso. Ang naalala ko tuloy dito sila Padre Damaso at saka si Padre Salve, di ba? Ako po, wag sanang hayaan ito ng otoridad na como pari, hindi na po pagbabayarin. So, siguro, kung may data ng ganito, ilabas, then ipasa po sa mga authorities po natin. Nang sa ganun, mapailan po ng reklamo ng talagang, ewan ko, mga sangkay, kung itong case ba nila, doon lamang po sa simbahang Katoliko, o ito po ay mismong nasa otoridad na. Diba? Grabe mga sangkay. May pambihira itong nangyayari. Dapat ka maging huwaran sila dyan Diba? Sabi nga, dapat kung ano yung pinangangaral, hindi lamang basta pangangaral, kundi pinamumuhay. Diba? Ay, naku po. Alam nyo, hindi lamang po mga pari, may mga pastor din pong ganito. So, I hope na maipaalala sa atin, kumbaga na wag naman po sana ganito. Kasi kayo po, naniniwala kayo na tinawag kayo ng Diyos. Pero kung may mga ganitong klaseng aktibidad, ang tanong dyan, sa Diyos pa ba ang ginagawa ninyo? Di ba? Bagamat may mga akusadong pari na raw ang nasibak mula sa kanilang serbisyo, may ilan daw sa mga ito ang palihim na nakababalik sa kanilang posisyon dahil umano sa tulong ng mga arsobispo. Oy, huwag ganon, mga arsobispo, ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ganon? Kinukonsintin nyo? Yung mga ganitong klaseng gawain? Huwag ganon. Ano ba itong mga arsobispo? Ito ba yung mga obispo ng Katoliko? Ang bihira, mga sangkay. Ayan they feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest is no risk. Huwag ganon. Kung sino man, mga palakasan system na yan, matagal na itong nangyayari sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Itong problemang ito ng mga Katoliko, garapalan na. Kaya nga hindi na nakapagtataka
na paunti ng paunti ang mga nagsisimba sa kanila. Kung hindi man lumilipat ng ibang relihiyon, marami dyan bihira nang magsimba. Yung marami dyan, pupunta na lang sa simbahan pag birthday na lang nila. Sabihin niyong sinungaling ako. O kaya nawawalan ng pananampalataya ang marami at nagiging 80s na lang dahil sa mga kagagawan mismo ng mga pari nila. Malaki talaga ang epekto sa pananampalataya ng mga Katoliko itong mga kasong pangahalay ng mga pari sa buong mundo. Kawawa yung mga paring vlogger na tagapagtanggol ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na mga kabaro nila mismo ang sumisira sa kanila. Wala tayong magagawa dyan. Natigang mahina ang katawang laman. Sa isip nila siguro nung ginagawa nila yun. Bahala na dyan, tira. Kahit na mahuli at magsumbong itong biktima ko, basta makaraos. Kailangan ko nang mailabas itong sago-sago na matagal ko nang hindi na ilalabas. Hindi na sapat ang maglolo. Bahala na dyan. Kasalanan nyo to. Bakit kasi kayo gumawa ng doktrina na bawal mag-asawa? Ayun, yan ang resulta. Mga palakasan system na yan, akala po natin sa gobyerno lamang po nangyayari yan. Pati pala sa simbahan nila mga sangkay may ganito. Porkit malakas, okay na, di ba? May pambihira, wag ganun. Kahit sino pa yan, pastor o bishop or priest, mga pari, sana naman yung mga namumuno, no, wag po idadaan sa palakasan. Alam nyo, kayo din po ang haharap niyan sa Panginoon pagdating po ng araw. Pagdating po ng white throne judgment, tatanungin kayo ng Diyos. Diba? Sasabihin ng Panginoon na, tingnan nga kung nandyan sa aklat ng, nasa listahan ng aklat ng buhay itong taong to. Pagdating doon, wala. Sasabihin ng mga pare, teka lang, Lord. Nagngangaral ako. Nagsasabi ako tungkol sa iyo mga salita, pero bakit wala doon ang pangalan ko, 'di ba? It's biblical po 'yan, mga sanggay, 'di ba? Sinabi pa nga po, Lord, Lord. Teka lang, Lord. Nangangaral ako ng iyong salita, nagpapalayas ako ng mga demonyo. 'Di ba? Bukas o mano ang bishopaccountability.org sa mga gustong humingi ng tulong na may kaugnayan sa pang-aabuso. Ayan na ha. Mayroon pong nag-offer ng tulong. Ayan o. Pilipinas ang ikatlo sa pinakamalaking katolikong bansa sa buong mundo. Sunod sa Brazil at Mexico. O ayan ha. Yung mga gustong humingi ng tulong, bukas po ang bishopaccountability.org. Yung mga tingin nyo na dadali kayo, ewan ko mga sanggay, bakit nagkakaroon po ng chance na makagawa ng ganitong klaseng kalokohan itong mga paring to. Siguro, natitigang na sila kasi, di ba nga po, bawal sila mag-asawa. Di ba? Siguro, na-demonyo yung kamay, gumalaw. Ganun po ata yun. Pero hindi po nakakatuwa na ganito. So sana, maasikaso po ito ng Katoliko. Mahirap yung ganitong klaseng issue. Naku po, masisira kayo dyan. Baka maglipatan sa ibang relihiyon yung mga miyembro nyo. Marami ako nakikita sa comment section na kapag ang topic is itong mga kaso ng pangahalay ng mga paring mga Katoliko, na kesyo daw bakit hindi na lang kasi payagan na mag-asawa ang mga pari at mga madre. Pero kapag pasasagutin natin ang Biblia na bakit bawal mag-asawa ang pari at madre, malalaman natin na natutupad lamang ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, na upang makita mo ang mga nasa demonyo ay nagtataglay ito ng dalawang aral. Ano yung dalawang aral na yun? Una, may araw na ipinagbabawal ang pagkain ng lamangkati o karne. Pangalawa, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Kumbaga, ito ang gustong iparating sa atin ng Biblia. Binibigyan tayo ng clue. Spell clue. C-L-U-E. Ano ang mas mababaw na kahulugan ng clue? Design. Baka merong hindi tayo nasusundan Baka merong hindi nakakaintindi. Pag nakita mo sa isang relihiyon na nagtataglay sila ng aral na bawal mag-asawa,
ito ay sign na sila ay sa demonyo. Dahil ang pagbabawal ng pag-aasawa ay aral ng demonyo. Palakpakan! Naguhuna ang dakilang Babylonia. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.